Hi guys, Milotarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para pinupuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the 8 of Cups, the 4 of Coins, the Knight of Cups, and the Knight of Coins. Okay. So, meron ditong tao na maaaring lumapit sa inyo na parang nilalayuan nyo na itong tao na ito. Pwedeng hindi ninyo mapakawalan itong tao na to before, pero siguro napagtanto nyo na it's time na dumistansya sa tao na ito. Okay? So, ang mangyayari is sa kanyang pagbabalik or paglapit sa yung muli, ay parang mararamdaman mo or mas ipapakita niya sa'yo na seryoso siya at may feelings talaga siya para sa'yo. Okay? And then we have here the Hermit, the World card, the Ace of Cups, and the Two of Wands. Okay. So, sa nakikita ko dito, parang gusto mo muna ng panahon na mag-isip or mapag-isa. So, patuloy ka. Nadidistansya dito sa tao na ito. So, pwedeng pinag-iisipan mo kung makikipag-ayos ka ba sa kanya or kung makikipagrelasyon ka ba sa kanya, kung meron pang magandang patutunguhan or may future itong relationship na ito. Okay? And then we have here the Death card, the Two of Cups, and the Nine of Wands. So, isa pa sa nakikita ko dito is parang nagkakaroon ka dito ng changes, okay, within you. Hindi na siguro ganun yung nararamdaman mo para sa kanya. Parang hindi na kayo pareho ng gusto. Meron ng parang hesitation from you. May wall na, parang napagod ka na sa tao na ito, ganyan. Okay? Na may feelings ka talaga sa tao na to before eh. Pero ayun nga, nagbago na yung feelings na yon para sa kanya, na talagang pinoprotektahan mo dito yung self mo, or ayun nga, naglagay ka ng parang harang between the two of you. Okay? And then we have here the 5 of Coins and the 6 of Wands. So again, nakikita ko dito yung coldness mo towards this person. Okay? Talagang distance and then coldness. So, patuloy ka na lalayo or pwedeng hindi mo pansinin or entertainin itong tao na to. And then we have here the 6 of Wands na pwedeng ang focus mo is sa self mo. Parang pinaprioritize mo dito yung sarili mong kapakanan. And then we have here the Tower. Kasi nga, parang you know na if makikipag-ayos ka sa kanya, magiging magulo lang ang mga bagay-bagay. Kaya it's better na lumayo ka na lang. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the World card, the Ace of Wands, the 4 of Cups, and the Ace of Swords. Okay, base sa mga barahan na to, maaaring
magkaroon kayo ulit ng communication ng isang tao na maaaring dumistansya sa'yo or pwedeng malayo sa'yo. Pwedeng namimiss ka nitong tao na to or siguro ikaw nakakamiss sa kanya. So, sa pag-communicate ninyo na dalawa, maaaring mahantong ito sa landian. Okay? And then we have here the 10 of coins, the 3 of swords, the 5 of cups, and the queen of swords. Ayun nga lang may possibility na itong tao na ito ay in a relationship with someone. Or pwedeng basta kasal or may anak, ganyan. Na pwedeng yun yung naging reason kung bakit siya lumayo sa'yo. Okay? Basta may third party situation na talagang nasaktan ka. Okay? Nagka-cry ka dito. Pwede rin naman na separated itong tao na to or hiwalay na pero somehow konektado pa rin siya doon sa family or anak or basta there is still something going on kahit na sabihin nating separated. Okay? So, doon nang gagaling kumbaga yung sama ng loob mo dito sa tao na to. But still, it will not stop you to talk again to this person or to flirt again with this person. And then we have the Fool, the Knight of Cups, and the King of Coins. So, it will start like as if pwedeng sasabihin mo na wala lang to, go with the flow lang ako, no commitment, enjoying ko lang, ganyan. Basta yung parang naglalaro-laro lang. And then eventually, parang na-fall ka na naman, nai-inlove ka na naman, at tapos maghahangad ka na naman ng commitment from this person. Okay, and then we have here the Wheel of Fortune and then the 10 of Wands. So, dahil nagkakaroon na dun ng parang tawag nito, nakalimutan ko yung term, parang meron ka ng expectations from this person, pwedeng magkaroon ng pagbabago yung interaction ninyo na dalawa. So, yung masaya, yung landian, yung puro lang, biro-biroan lang, excitement, pwedeng mag-iba yun. And then, saka papasok ngayon yung mga problema. Okay? And then, we have here the Page of Coins. So, if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, there's a possibility na kapag halimbawang nagka-problema na naman kayo na dalawa, kung ano-ano na naman ang ipapangako niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo para lang kumbaga kumampante ka at makuha yung loob mo. But again, it does not mean natutuparin niya ito. Parang sabi-sabi lang niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. We have here the Magician, the 4 of Coins, the 3 of Coins, and the 8 of Coins. 8 of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, parang merong makikipag-ayos sa inyo na parang hindi mo matatanggihan itong tao na ito, weakness mo, kumbaga itong tao na to
na pwedeng nasasakal ka na sa kanya or basta nakakasakal. Kumbaga, itong connection ninyo sa isa't isa. Pwedeng minamanipula ka nitong tao na to or ginagamit ka lang nitong tao na to. Pwedeng alam mo naman yon pero hindi mo magawa na tanggihan. Okay? Hindi mo magawa na lumayo sa tao na ito. Okay? And then we have here the 10 of Cups, the Page of Cups, the 8 of Coins, and the Queen of Cups. So, syempre, kasi nga, mahal na mahal mo itong tao na ito. Kaya papayag ka na ayusin ninyo yung relationship ninyo. Especially if your person is water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Malaki rin yung chance na siguro may mga anak na kayo or mag-asawa kayo nitong tao na ito. Kaya mahirap nga naman na makaalis doon sa sitwasyon or mahirap na tanggihan siya. Kasi nga, kasal kayo. Ngayon, kung halimbawa naman na hindi kayo kasal, there's a possibility or some of you pwedeng committed siya to somebody else. Okay? Kaya parang minamanipula ka or ginagamit ka yung dating. Na tipong kahit alam mo na third party ka, hindi mo siya magawa na hindian or layuan. Okay? And then we have here the 5 of Coins, the Ace of Cups, and the 6 of Cups. So, ang nakikita ko dito is kung naghiwalay nga kayo nitong tao na to or kung nag-away kayo nitong tao na to, may chance na magkabalikan kayo or magkabati kayo. Okay? Pero nakikita ko dito na kahit na ganun yung mangyari, parang meron ka pa ring lungkot na nararamdaman. Okay? We have here the Empress and the 9 of Swords. So, dahil sa ikaw ay nagpapaka-strong dito. So, kahit na gulong-gulo na yung isipan mo, na i-stress ka na dito, you're still trying to give it your best, to give it your all. Ganyan. Okay? Lalo na kung may anak kayo, talagang ginagampanan mo yung mga responsibility mo or nagpapaka-strong ka para sa family mo. Ganyan. Basta you're keeping it together. Ayaw mong ipahalata na talagang sobrang gulong-gulo ka or nalulungkot ka about the situation. Okay? So, we have here the 2 of Coins, which means talagang hindi ka sure about your decisions. Parang may mga tinitimbang ka, iniisip ka ng mga bagay-bagay. Basta, hindi ka makapag-decide. Kasi part of you want the relationship to work out or mabuo, but part of you is not happy anymore. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.